Samantala po naman, inaasahang mas mapapadali na ang pag-aresto at pagpapauwi umano kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa oras na makansela ang kanyang pasaporte ayon sa Presidential Anti-Organized Commission. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, posible na ngang mapabilis ang pagpapauwi dito sa Pilipinas o pagpapabalik sa Pilipinas kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Naniniwala ang pamahalaan na magsisimula nga ito kung agad na makakansela ang Philippine passport ng dating alkalde. Ngayong pinakakansela ng opisina ng Executive Secretary ang pasaporte ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakikita na ito na ang magiging mitya para maproseso ang pag-aresto at pagpapauwi kay Guo sa Pilipinas. Ayon kay PAOK spokesperson Dr. Winston Casio, posibleng maging paraan ito para makapaglabas ng Blue Notice at Red Notice sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay Guo. So kapag nakansela na po ang mga pasaporte na mga ito, the primary requirement of travel which will be the passport would be lost to them. Pag nagkaganon na po, magti-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them and take them to transfer them to the Philippines. Bukod pa sa pagkakansela ng pasaporte ni Guo, isa rin umano sa paraan para mapahuli sa Interpol si Guo ay kung magkakaroon naman ng resolusyon sa Department of Justice sa qualified human trafficking complaint laban sa kanya. We're expecting the DOJ panel in a week or two, or probably by early next month, to be able to come up with a resolution. Pag meron na po noon, magkakaroon na po nung arrest warrant. If that happens, that will be another triggering mechanism para po makuha natin yung tinatawag na international arrest warrant or red notice galing sa Interpol. Angelique, kung pag-uusapan naman umano kung dadaan din ba sa extradition para mapauwi si Guo sa Pilipinas, ang sabi lang ng PAOK dito ay isa-isa muna. Ang mahalaga ngayon, makakansela na ang pasaporte ng dating alkalde. Samantala, hinggil naman sa qualified human trafficking complaint na inihain nga ng PAOK laban kay Guo dito sa DOJ, kung saan nagbigay ng counter affidavit ang kampo ni Guo noong August 14. Hindi naman naniniwala umano ang PAOK sa abogado na nagnotaryo sa affidavit ni Guo na personal nitong nakita si Guo nang nagpanotaryo ito. Pero hihintayin pa rin nila na makapagsumite ng affidavit ang naturang abogado. Angelique, sa ngayon, nandito nga tayo sa DOJ dahil sabi kahapon ng PAOK ay inaasahan na ngayong araw ay magpapasa ng kanyang affidavit ang abogado na nagnotaryo sa dokumento o counter affidavit ni Guo. Ay iniintay natin na makarating ito ngayon sa DOJ at sana ay makapanayam natin para makwento niya o talaga bang nakita niya si Guo nang ito ay magpanotaryo ng kanyang mga dokumento. Angelique. Yes, Luisa, may mga haka-haka ang ilan na baka hindi lamang Philippine passport holder itong si suspended Bamban Mayor Alice Guo at baka may hawak din siyang iba pang pasaporte galing sa ibang bansa. Yan bang anggulo na yan ay pinag-uusapan din ng PAOK? Angelique, sa ngayon ay walang nabanggit yung PAOK kanina nung nakapanayam nga ng PTV, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, pero maaari nating isa yan sa tanungin dito sa Department of Justice kung sakaling magbigay sila ng updates hinggil dito sa investigasyon kay Guo. Angelique. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.